It's good to be in the house of the Lord. Yun po, umpisahan po natin ang pag-aaral po natin sa isang katanungan ng pumuna. Sino po ba dito sa atin ngayon yung pagod na po? Linggo pa lang, di ba? Sunday morning, umpisa ng linggo. Pero pagod na po tayo. Okay lang po, kahit umamin kayo ako po, pagod na ako. Kung sino po pagod, kahit pwedeng umamin po tayo. Ayun po, ngayong linggo po, alam niyo naman, araw-araw po ako lumuluwas. Pero this week, pati yung araw po ng pahinga na Biyernes at Sabado, kung may kailangan gawin, luluwas pa rin, balikan. So, pagod na pagod po ako. Kung makatulog po ako, pasensya na kayo. Pero ayun po, nakakapagod po, di ba? Minsan ang dami natin ginagawa. Pero hindi pa rin po ako para magreklamo kasi pag naman po nasa opisina ako, nakaupo lang ako. Siyempre, meron pong mga trabaho na talagang nagbabanat po ng buto, di ba? Yung talagang physical work po, physical labor. Minsan nakabigat pa nga sa araw. So, yun, pagod na pagod din po yun. Pero, aminin po natin, ano yung mas nakakapagod minsan po? Yung pagod yung katawan mo o pagod yung isipan mo? Hindi po ba minsan magge-general cleaning kayo sa bahay. So, maghapon yung gagawin yan, pagod na pagod kayo. Pero, ang saya ng pakiramdam nyo kasi ang pagod lang sa inyo, yung katawan nyo lang. Pero yung minsan, wala kang ginawa maghapon, pero ang dami-dami mong iniisip, ang dami-dami mong pinoproblema. Pagod na pagod ka, bagabag na bagabag ka. Ngayon po sa panahon natin, ang daming pwedeng ikabagabag Manood lang kayo ng balita, makikita nyo merong mga lugar na linindol. So nakakatakot yun. Paano na lang dito kung lilindol, di ba? Dito buti second floor lang tayo, pero may isang palapag din sa taas. Pwedeng bumagsak din sa atin yun. Hindi natin alam. Nakakatakot yun. Ngayon, nag-uulan na ulit, so pwedeng abutan din tayo ng baha, deluvium, landslide. Ang dami pwedeng ikatakot. Krimen, di po ba? Recently, merong mga bata na nagbarilan po sa eskwelahan. Nakakatakot yun para sa ating lahat, especially sa mga magulang kasi ingat na ingat tayo sa mga anak natin, pero ngayon, iwanan natin sa eskwelahan, hindi natin alam kung safe ba sila doon. Di ba nakakabagabag po yun? So there are so many things po na pwede natin ikatakot, pwede natin ikaalala. So inaanyahan ko po ang bawat isa po sa atin. Basahin po natin ang Book of Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Kahit ako na lang po ako magbasa, sundan nyo lang po ng sariling pagbasa din po. Matthew 6, chapter 25, Matthew 6, 25 to 34. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, they neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, but your heavenly Father knows that you need them all. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Verse 34, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. These are the words of the Lord. Ngayon sabi po dito in Matthew 6:25, therefore, I tell you, do not be anxious about your life. Alam ko, parang halos imposible na siguro paniwalaan yung talata na yan. Minsan, kapag mabigat ang buhay, yung mga bayarin natin, sunod-sunod. Ang daming bills minsan, di ba? Sunod-sunod ang dating nun Biglang dumarating din ng mga masasamang balita. Sunod-sunod din yun. Nag-uunahan ng mga takot sa isip mo tungkol sa hinaharap. Sinusubukan mong matulog.
Pero patuloy na gumagalaw ang iyong isip. Na-experience nyo na ba yun? Yung natutulog kayo, di ba? Pagod na kayo, pero gising pa rin kayo kasi yung isip nyo, patuloy pa rin nag-iisip kung ano-ano yung iniisip. Sa harapan ng ibang tao, umingiti ka. Pero palihim, ang bigat-bigat ng stress na pasan-pasan mo. Walang nakakita nun, ikaw lang nakakaalam. May gusto akong malaman mo ngayon. Hindi sinabi ni Jesus ang mga salitang ito para ipahiya ang mga taong balisa. Sinabi niya ito para sa mga pusong pagod na sa pagpasa ng mga aberyang hindi naman sila nilikha para mag-isang buhatin. We were not created to carry these burdens alone. Ang natapos na gawa ni Jesus, the finished work of Christ, ito ang nag-aanyaya sa inyo na muling magpahinga sa kalinga ng iyong Ama. Yung ating pagkabalisa, yung anxiety natin, madalas lumalaki yun kapag nararamdaman natin parang lahat ay nakadepende sa atin. Nagsisimula tayong maniwala na kung hindi natin makontrol ang bawat detalye, may masisira, may magkakagulo. Ngunit dahan-dahang binabalik ni Jesus ang ating tuon palayo sa pag-asa sa sarili at patungo sa pagtitiwala sa Kanya. Pinapaalala niya sa atin na ang buhay ay mas malaki kaysa sa kaya nating i-manage sa pamamagitan ng sariling lakas lamang natin. Ang krus ay hindi kailanman tungkol sa pagbibigay sa iyo ng pansamantalang lakas ng loob. Hindi ito temporary lang na binibigay sa atin ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagdadala sa iyo sa isang permanenteng pakikiugnay sa isang tapat na Ama na alam na ang iyong pangangailangan bago pa siya hingan. Hindi ka naglalakbay sa buhay na pinabayaan at nag-iisa. Ikaw ay lubos na pag-aari ng Diyos dahil kay Jesus. Sabi po in Matthew chapter 6, verse 7 to 8. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Hindi ba napakasalat po nun? Alam na ng Diyos Ama kung ano yung kailangan natin bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Minsan po, nagpe-pray tayo sa Panginoon. Wala na tayong masabing salita eh. Umiiyak na lang po tayo. Tapos yung salita natin kulang-kulang. Pero minsan, yun pa pala yung gusto ng Panginoon. Yung talagang galing sa puso natin. Hindi yung andani mong bulaklak na sinabi. Andani mong palamuti. Yung prayer mo, kala mo natutuwa yung Diyos sa'yo na napaka-eloquent mo. Hindi eh. Minsan gusto ng Diyos, yun lang talaga yung puso natin. Bago pa man natin hingin sa Kanya, alam na niya kung ano yun. So isang bagay pa na gusto ko dito sa Matthew chapter 6, ay yung direktang pakikipag-usap ni Jesus tungkol sa mga pang-araw-araw na alalahanin. Ano ba yung mga sinabi kanina sa binasa natin, di ba? Pagkain, kasuotan, survival. Mga basic natin na pangangailangan ito eh. Mga totoong suliranin ng tao. Nauunawaan niya ang bigat na pinapasa ng mga tao. Naiintindihan niya ang pakiramdam ng mabuhay sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa gitna mismo ng mga takot na iyon, ibinabalik ni Jesus ang ating tingin sa kabutihan ng Diyos. Walang ni isang pagkakataon na sinabi niyang, ang iyong Ama sa langit ay malayo o naiinis sa iyo. Minsan po, tayong lalo na yung mga magulang po, di ba? Na alam natin sa mga anak natin, ang kulit-kulit, mayat-maya, hingi ng kung ano-ano. Hindi ka patapos sa isang bagay na hiningi niya, may ihingi na naman. E paano pa kung marami kang anak? Di ba? Nagko-combo yan sunod-sunod eh. Pero ang Diyos Ama hindi ganun sa atin. Sa dami ng dinalapit natin sa Kanya, sa dami ng hihingi natin sa Kanya na tulong, hindi napapagod ang Diyos Ama sa atin. Hindi siya nagsasawa, hindi siya naiinis sa atin. Sa halip, ipinapakita niya ang isang ama na nakakakita, nagmamalasakit, nagbibigay ng pangangailangan at yumayakap ng mahigpit sa kanyang mga anak. Hindi ba yung thought na to? This changes everything. Binabago nito ang lahat kung talagang tatandaan natin at isa sa pamuhay natin. Hindi ba? Siguro ilan sa atin dito ngayon ay gumugol na ng maraming taon sa pamumuhay na para bang nasa, tawagin natin survival mode. Emotionally. Ano yung, siguro okay naman yung buhay niyo, pero palagi may iniisip ka pa rin. So parang survival mode lagi yung isip mo. Ano ba mangyayari bukas? Ano ba yung pwedeng problema na kaharapin ko?
So emotionally, we are in survival mode. Kahit matapos kayong lumapit kay Kristo, inaasahan pa rin ng inyong isip ang sakuna sa bawat sandali. Minsan ganun din tayo, di ba? Lalapit tayo kay Jesus. Mananalangin tayo, Panginoon, susuko ko na sa itong problema ko. Pero mamaya lang, ano kaya pwede kong gawin para ayusin yung problema na yun? Wala namang masama doon na magplano ka, di ba? Pero bakit nababagabag ka pa rin kung sinuko mo na ito kay Kristo? Nagdasal na kayo pero patuloy pa rin ay binubulong ng takot ang mga pinakamalalang pwedeng mangyari. Nauunawaan ko yung laban natin na yan. Lahat siguro tayo naranasan na yan, di ba? Ngunit ang Ebanghelyo, the Gospel, ito ay patuloy na nagpapaalala na ang iyong buhay ay hindi na nakabitin sa marupok na hibla ng sarili mong lakas. Our life is not hanging by a mere thread. Ang iyong security ay nakaangkla na ngayon kay Kristo. Si Jesus na nagdala ng iyong kasalanan sa krus ay higit na may kakayahang magdala rin ng iyong inaharap. Kung yung mabigat na kasalanan nga natin, di ba? Tinalo na ni Jesus. Paano pa yung mga ikinakabahala natin ngayon? Tinuturo ni Jesus ang mga ibon sa impapawid. Muli po sa Matthew 6, verse 26, sabi po dito, "Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?" Ang sinasabi po ito ni Jesus sa kanila, literally sinabi niya, "Look at the birds of the air. Tumingin kayo sa labas. Tingnan niyo yung mga ibon." Isipin mo yan sandali. Ang mga ibon ay hindi nag-aaksaya ng kanilang mga araw sa pag-aalala, sa pagpanik, para sa bukas. Pero siguro yung mga nag-iisip po dito, kilala niyo si Nikki Nightingale, di ba? Naging kinakabahan si Nikki Nightingale. Siguro siya lang. Pero yung mga ibon po, ayan nga, hindi sila nagpapanik, hindi sila nag-aalala. Sila ay binubuhay ng kalinga ng Diyos. At sinabi ni Jesus na mas mahalaga ka kaysa sa kanila. Yung sinabi ni Jesus, hindi yan poetic exaggeration. Ano po ba yung poetic exaggeration? Minsan po kasi sa galit natin o sa inis natin, may masasabi tayo na mali. Minsan, baka nasabi natin, may kinausap na akong assassin. Pag may nangyari sa akin, papatayin nila si ganito, papatayin nila si ganon. Ngayon, binabawi natin, sabihin natin, poetic exaggeration lang po yun. Minsan sinabi, utos ko, patayin yan. Pero later on sabihin, hindi, poetic exaggeration lang po yun. Ito pong sinabi ni Jesus dito, hindi po ito poetic exaggeration. Talaga pong sinabi niya, at yan po ay totoo. Iyan ang tingin ng langit sa atin. Yan ang tingin ng langit sa iyo. Ikaw ay lubos na pinahalagahan ng Diyos. Ang iyong halaga ay napatunayan na sa krus. Maaaring sabihin sa iyo ng takot na ikaw ay nakalimutan na. Ngunit iba ang sinasabi ng dugo ni Jesus. Ikaw ay ganap na nakikita, ganap na kilala, at ganap na minamahal sa sandaling ito. Nung bata po ako, may nakita ako dati na, hindi ko maalala kung comic strip po ba yun or poster. Pero ganito po yung linalaman niya eh. Merong isang tao na bagabag ng pag-aalala, yung kanyang mga worry sa buhay. So, as if kausap niya si Jesus, may character din doon na, alam niyo, may picture din ni Jesus. So, kausap niya si Jesus, sabi niya, "Jesus, mahal mo ba talaga ako? Gano'n mo ba talaga ako kamahal?" Tapos, ang sinagot lang sa kanya, "Hindi ganyan, di ba? Hindi ganyan kita kamahal, ganyan kamahal, ganyan." Sabi sa kanya ni Jesus, "Ganito kita kamahal." So, hindi lang ganito kalaki. Ito yung larawan ng pagkakapako niya sa krus. Di ba? Yun na yung larawan nun eh. Ganito kita kamahal. Ito ako, nakapako ako sa krus para sa'yo. Ano pa bang hinahanap mo? Nagdududa ka pa ba? So, isa sa mga dahilan kung bakit nakakapagod ang anxiety ay dahil patuloy ka nitong hinihila patungo sa hinaharap. Kung narinig na po natin ang pagkakaiba daw ng anxiety at depression, hindi po ba? Yung depression po, patuloy nating iniisip, patuloy nating binabalikan yung nakaraan. Yung past na. Yung past ay hindi naman na mababago yun, di ba? Pero binabalikan pa rin natin na ano ba yung pwedeng ginawa ko na iba? Minsan nangyari na yun. Paano ko ba pwedeng naisan pa sana yung relasyon namin? Paano ko bang pwedeng
naiwasan yung sakuna na yun. So, nakaka-depress po yung kung babalikan nyo yung nakaraan. On the other hand po, anxiety po, this is looking to the future. So, lagi mong iniisip, ano ba yung pwedeng mangyari? Ano ba yung pwedeng mangyari bukas? Ano ba yung pwedeng mangyari 5 years from now? Buhay pa ba ako noon? Paano na yung mga anak ko? So, yung future, hindi natin kayang kontrolin yun, pero patuloy natin iniisip, yun po ang nagbibigay sa atin ng anxiety. So, palagi mong ikinakabahala yung wala pa naman, yung hindi pa nangyayari. Pinapanatili ng anxiety na nakabulong ang iyong isip sa mga what if. Puro what if po yung iniisip natin pag ganun eh. Puro what if yung binibigay sa atin ng anxiety. What if mabigo ang mga bagay-bagay? What if may mawala sa akin? What if may mahal ako sa buhay na mawala? What if hindi na mabago ang sitwasyon ko ngayon? Pero ang biyaya po ng Panginoon, binabalik tayo nito sa kasalukuyan. Kung saan kasama pa rin natin si Jesus. Grace brings you back and keeps you in the present. Ang takot ay nabubuhay sa mga haka-hakang hinaharap. Ang kapayapaan naman ay lumalago sa kamalayan na kasama natin si Kristo ngayon. Sa sandaling ito, tapat pa rin si Jesus sa atin. Sa sandaling ito, sapat pa rin ang kanyang biyaya. Sa sandaling ito, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal sa atin. Sabi nga po, di ba? Grace brings you back and keeps you in the present. Hindi ba kaya nga din ang tinuro din ni Jesus? Also, this is also in Matthew 6. Sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Sa Matthew 6 din yan. Mahalaga na magplano tayo para sa kinabukasan o hinaharap, pero hindi natin para ikabalisa pa iyon. Importante po yan eh. Give us this day our daily bread. Bakit po? Ang grace kasi ng Panginoon sa atin, unlimited yun eh. Hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon. Pero, tayo, may hangganan tayo. Tayo yung hindi unlimited. Ang kaya lang nating hawakan na biyaya ngayon, ay yung kakasya lang sa ating mga kamay. So, isipin nyo, hihingi kayo ng biyaya sa Panginoon, Lord, give me grace. Ito lang yung kamay mo eh. Ito lang yung kakasya dyan eh. So, bibigyan ka ng grace para ngayong araw na to. Bukas, panibago ulit yon. Hindi mo pwedeng hingin in advance na, Lord, good for 1 month. Hawak ko na po yung grace na yon. Hindi po. Give us this day our daily bread. Yung grace para sa atin bukas pa natin makukuha yun. Siguro maraming mananampalataya ang tahimik na nakakaramdam ng guilt o pagkabagabag sa kanilang pakikipaglaban sa anxiety. Dahil iniisip nila ng mga malalakas na Kristiyano ay hindi dapat nahihirapan emotionally. Naramdaman nyo na din po ba yun na, yun nga, bagabag na nga kayo ng anxiety tapos papatungan nyo pa ng guilt. Lord, bakit ba ako? Bakit ba ako nababagabag? Parang dapat malakas na ang loob ko, Lord eh. Bakit po yung ibang Kristiyano, nakikita ko, okay naman sila? Bakit po ako? Tama ba yun, nadagdagan pa natin ng guilt yung nararamdaman natin, di ba? Hindi kailanman tinaboy ni Jesus ang mga tao dahil lamang sila ay lubhang nabibigatan. Lumalapit siya sa mga taong pagod na may kasamang habag. Jesus moves with compassion. Inaanyayahan niya ang mga napapagod, ang mga mabibigat ang dinadala, na lumapit sa kanya upang makatagpo ng kapahingahan. Pansinin niyo na hindi niya sinabing, lumapit kayo sa akin pag naayos niyo na yung sarili niyo. Diba sinabi niya in Matthew 11 verse 28, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Can we imagine po if sinabi ni Jesus in Matthew 11 verse 28, come to me after you fix yourself. Come to me pag kumpleto na yung pananampalataya mo. Come to me kapag hindi ka na nagdududa. Hindi, ang sinabi niya, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. So pagod na pagod ka na. Endless striving, endless working, endless worrying. You are laboring and you are heavy laden. Ikaw ang tinatawag ng Panginoon. Come to me. I will give you rest. Dahil sa natapos na gawa ni Jesus, because of the finished work of Christ, ngayong kapayapaan ay hindi isang bagay na kailangan mong piliting likhain.
sa pamamagitan ng walang katapusang pagsisikap. Minsan po, baka ganun ang iniisip kasi natin eh. We long for peace, di ba? Inner peace, mental peace. And ang iniisip natin, para makuha natin yung kapayapaan na yun, kailangan pagsikapan ko yun, pagtrabahuhan ko yun. Itong peace ko na to, ako ang gagawa nito eh. Nasa sa kamay ko yun. Kailangan ako ang unti-unti na magbuo nito. Yung peace. At hindi po eh. Yung peace na yun nasa Panginoon lang. Ang kapayapaan ngayon ay isang tao. Ang pangalan niya ay Jesus. Pinatunayan ng krus magpakailanman na ang Diyos ay hindi laban sa iyo. Kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak sa iyo, tiyak na hindi kanya pababayaan ngayon sa oras ng iyong pangangailangan. Sabi po in Romans chapter 8, verse 31 to 32. Romans 8, verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Hindi po ba? Ang sariling anak nga niya, binigay niya na sa atin. Ano pa ang ipagkakait niya sa atin? Kung minsan ang pinakamahalagang magagawa ng pananampalataya ay ang simpleng pagpapahinga sa kabutihan ng Diyos kapag ang iyong mga emosyon ay tila hindi matatag. Kung minsan ang pananampalataya ay parang pagbulong ng Jesus, pinagkakatiwala ko sa iyo ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Minsan ganun na lang kasimple eh. Yung faith mo, kahit pagod na, kahit pakiramdam mo napakahina na, pero nandun pa rin eh. Merong faith pa rin na kahit mahina na, bubulong nga siya na ganun. Lord, pagkakatiwala ko sa ito. Hindi ko kayang kontrolin. Sa iyo na to. Nais kong bigyang lakas ng loob ang taong nakikinig nito sa nakakaramdam ng mental exhaustion dahil sa pagpasa ng napakaraming bagay sa napakahabang panahon. Hindi mo kailangang patuloy na mabuhay na laging tense ang iyong mga balikat. Patuloy na kumakaba ang iyong puso. Naramdaman niyo na po yun ba yun na sobrang stress niyo sa buhay eh. Pati yung paglakad niyo parang nakabaliko kayo na tigas-tigas ng katawan niyo. Yung mental stress, lumalabas po yun physically eh. Ang tigas-tigas ng katawan niyo, tense palagi yung balikat. Tapos minsan nakaupo lang kayo pero yung kaba ng puso niyo tuloy-tuloy. Diba? Nakakapagod po yun eh. Hindi tayo kailanman dinisenyo para pasanin ang bigat ng mundo. Dinala na ni Jesus ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Ang krus ay hindi pansamantalang kaluwagan lamang. Hindi ito temporary relief lang. Ang krus ay isang ganap na tagumpay. Ito ay complete victory. Naalala po ba natin, nung minsang nag-aral din po tayo, di ba? Diniscuss po natin yung tetelestai. It is finished. Sinabi ni Jesus dun sa krus. Sinabi niya, it is finished. And in its military sense, yung tetelestai, ibig sabihin po nun, nasakop na. Natalo na yung kalaban. Complete victory. Buong-buo po yung tagumpay. Kaya kahit natila walang katiyakan ng buhay, ang iyong katayuan sa Diyos ay nananatiling ligtas dahil kay Kristo. Hindi mo ipinaglalaban ang kanyang pagtanggap ngayon. Mayroon ka na nito ng libre sa pamamagitan ng biyaya. Ito po gusto ko to especially. Hindi mo kailangang ipaglaban ang pagtanggap ng Diyos sa iyo. Hindi ito something na ikaw ang mag-earn para sa sarili mo. Meron na po ba kayong kilalang tao na yung tinakwil po ng magulang? Kung nakakita na po kayo ng ganun, makikita niyo napakasakit po ito para sa kanila eh. Yung meron po silang pakiramdam nila na dapat ginawa sana nila para ma-earn yung pagmamahal ng magulang nila. Pero tayo po, hindi tayo ganun sa Panginoon. We never have to earn His love. Sabi nga po, while we were yet sinners, Christ died for you. Hindi Christ died for you nung inayos mo yung sarili mo, tapos konting kulang na lang. Ayun, saka dumating si Jesus para iligtas. Kaya hindi po eh. While you were fully in sin, while we were yet sinners, that is when Christ died for us.
Kaya ngayong araw, huminga ka ulit ng malalim. Hayaan mong kumalma ang iyong kaluluwa. Hindi ka nakalimutan ng iyong ama. Ang iyong hinaharap ay hindi nagkakagulo sa labas ng kanyang kontrol. Ang Diyos ay nagdala sa iyo, ang Diyos na nagdala sa iyo sa bawat mahirap na yugto ng iyong buhay noon ay patuloy na magdadala sa iyo ngayon. Habang pinag-aaralan ko po ito kanina, may iniisip ako ng kanta eh. Hindi ko maalala kung anong title ng kanta, pero nung bata ako, naririnig ko yun. Isang linya lang inaalala ko dun sa kanta. Anong hinahanap ko? Turns out, si Elvis Presley pa pala yung kumanta. Sabi po niya, I know not what the future holds, but I know who holds the future. Kalain niyo, may ganong kanta pala siya, no? So, hindi mo natin alam kung ano yung kinabukasan, ano ang hawak ng kinabukasan. Sapat na po na alam natin kung sino ang may hawak ng kinabukasan. Dahil kay Jesus, maaari mong harapin ang bukas nang hindi kinokontrol ng takot ang iyong puso. Ikaw ay kayakap ng walang hanggang pag-ibig. Ikaw ay nababalot ng biyaya. Kahit sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan, ang iyong buhay ay ligtas pa rin nakaangkla sa natapos na gawa ni Jesucristo. Our life, our salvation, everything about our life is safely anchored in the finished work of Christ. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung mayroon manalangin.